ug ilado man ang mga Cebuano, mga Bisaya mubangon man gyud ta. Tinabangay lang ta. Ug akon muli nananawagan rin po ako sa national government. Huwag pong pabayaan dito sa Visayas. Nandito po ang bulto ng tinamaan po ng typhoon na. Nananawagan ka sa national government, ikaw rin naman ay nasa gobyerno. Diba? Tumulong ka na lang. Hindi yung magpapaipal ka para lang ikaw ay makilala. Huwag ka na manawagan sa gobyerno dahil ikaw rin naman ay nasa gobyerno. Diba? Ngayon mo ipakita, Senador Bongo, na kaya mo tumulong. Hindi yung, hindi mo naman kailangan manawagan sa gobyerno dahil alam na ng gobyerno ang kanilang gagawin. Kayo dapat ang ginigising dahil mga tulog kayo palagi. Diba? Kayo dapat yung mga ginigising na mga sangkot sa flood control kung bakit nagkakaroon ng mga lahar, pagbaha at matinding mga pag-ulan dahil sa mga katulad ninyo na mga politiko na sangkot sa mga flood control na ito. Diba? Itulong nyo na lang ang inyong mga yaman. Palibasa kasi kayo ay nakatira kayo sa mga alabang. Diba? Kaya hindi kayo nararanasan ng, hindi kayo nakakaranas ng mga ganitong pagbaha. Pino, nananawagan po ako sa lahat, sa DSWD, sa DOH, DPWH, DICT, DOE, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno po. Restoration of normalcy kagad ang kailangan. Sana makabalik na kagad sa normal na pamumuhay ang ating mga kababayan. Yun po ang aking panawagan sa national government. Nasa inyo po ang resources. Bilang senador, suporta mi sa national government o sa local government. Tinabangay lang ta. Amping mo ug ampo. Please pray for Cebu. Salamat kayo mga Bisaya. Salamat kayo. Salamat. Palakpakan naman yung mga uto-uto. Inuuto lang kayo na Senador Bongo. Inuuto lang kayo ng mga DDS na yan. Diba? Para kunyari sila ang bida, kunyari sila ang sikat. Pero ang katotohanan dyan mga babayan, sila ang dahilan kung bakit dinaranas ninyo yung mga ganyang kalamidad. Kaya huwag kayong magpapauto dyan mga kababayan. No? Sa bagay, sino ba naman ako para pakialaman ko ang inyong mga desisyon, di ba? Pero para sa akin, isipin nyo po kung bakit nagkaganyan kayo. Isipin nyo po kung bakit binaha kayo dahil nga sa mga panahon ni PRRD, hinayaan po niya yung mga mining na yan, di ba? Hinayaan po niya na magkaroon ng mga pagbubungkal para po sa kanilang pansariling interest, di ba? Kasi kung matatandaan natin mababayan, nung panahon ni DNR ba yun? Yung hindi nila inappoint na si Lopez, Gina Lopez ba yun? Hindi nila inappoint yun kasi yung si Gina Lopez, galit yun sa mga mining, hindi niya inaaprobahan. Pero po mga kababayan, tinanggal po yun ni PRD. Hindi po yun nila pina-appoint. Kasi nga, wala silang kikitain palagay ko ang mga mining na yan mga kababayan, ay meron dyan mga porsyento mga politiko. Meron yan. Kaya hinahayaan po nila na kailangan yung mga mauupo dyan, ay bibigyan po sila ng mga porsyento na yan. Kasi pira na naman bulsa na naman ang iniisip ng mga hayop na ito Diba? Kaya nagpapatuloy sa ganyan yung kalakaran sa bansa natin. Dapat talaga dyan, patayin, diba? Bitayin. Kailangan talaga may poroso tayong kamatayan dito sa bansa natin, mga kababayan. Kasi, nakakalungkot ang sitwasyon kapag ganito nang nakikita natin na dahil sa mga mining, dahil sa mga nakawan, dahil sa mga, diba? Porsyento. Kaya ang nahihirapan yung mga kababayan natin. Isang beses lang naman sila tutulong Halimbawa, nasunugan ka ngayon. Or binaha. Diba? Namatay dahil sa lahar. Isang beses ka lang nila tutulungan. Ito mga politiko na to. Tulad yan, si Bongo, Bato de la Rosa, at yung iba pa na mga politiko na tutulong. One time lang yan. Isang beses lang po sila tutulong sa loob ng kanilang 6 na taon na termino. Lalong-lalo na kung isang beses lang din kayo masasalanta, mga kababayan. Lagi niyo po yan tandaan. Diba? Magkano lang naman yan? Baka wala pa 1,000, wala pa 100,000 may tutulong nila sa inyo. Pero ang kanilang kinita po sa loob ng 6 na taon mga kababayan. Diba? Nakakalungkot lang talaga mga kababayan dahil sa mga inabot natin na mga ganito. Ito pa. Dahil sa mga, ito, tinan nyo ito mga kababayan, panoorin nyo ito kung gaano nakakalungkot sa Negros Island to.
Yan, Yan. Yan. Sa bubong po sila habang binabaha po sila sa Negros po ito. Gil lang. Ilisan naman gil na. Para makaulin mo si Tito Jesus. Si Tito Raul sa Jesus. Si Tita pikinama sa hospital B. Nag-work man. Patay may kuwan. Di ba ba? Nakakalungkot, di ba? Ng mga nangyayari sa kanila. Yung mga mahirap pong naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa mga mining na yan. Dahil sa mga magnanakaw na yan, sa flood control. Di ba? Ang mga mahirap po ang nakawawa sa atin. Sila po yung mga tumatakbo papuntang bubong. Ito mga politikong ito, mga kababayan, wala yan dyan. Hindi yan nakatira dyan sa mga probinsya. Nasa mga Ayala, Alabang yan. Nasa mga Forbes Park po yan. Yung mga politiko na yan, yung mga magnanakaw dyan sa inyo. Ako po, nasa magandang lugar yan na hindi inaabot ng mga baha. Kaya wala silang pakialam dyan sa inyo. Dahil siguro, dahil sa mga nagpapabayad kayo tuwing eleksyon, kaya kasama na rin yan sa pagpapaalala sa inyo. Kaya lang wala eh. Pag inabutan kayo ng 1,500, wala na, makakalimutan nyo na ang inyong dinanas. Yan ang masakit din na nangyayari sa atin mga babayan.